Okay, ito naman, ibang sitwasyon naman ng kalsada. So, naging 2 lane siya. So, kapag nandito kayo sa ganitong kalsada, 2 lanes, kailangan, pag nasa pass lane kayo, ay huwag kayong tatakbo dito ng 20 km per hour. No? So, situational ang kalsada dito sa amin, no? Yan, mapuputol yan. Ibig sabihin, hindi natatapos. Yan, maraming sagabal sa kanan. Kaya, kung mapapansin nyo, bakit kami nagpapapwesto dito sa inner lane? But sinasabi namin lagi na kung wala naman dahilan para tumakbo ng 20, laging 40 ang speed. Diba? Putol ang kalsada. So sa mga baguhan, syempre hindi pa fit sila para magpalipat-lipat ng linya. Kaya doon muna natin sila nilalagay kung saan muna sila komportable. But pinupos naman natin sila kung anong speed dapat nilang gamitin kapag nandito sila sa ganito. Pag mamaliw naman hindi kailangan magmadali. Relax lang. Yan, kaya naman delikadong umovertake dyan sa kanan, lalo na kapag ganyang residential. Baka nga naman biglang may lumabas dyan, pag may kantuhan. Ay karamihan pa naman sa atin dito ay hindi naman alam yung right of way rules, no? Na kapag galing ka sa looban o sa kantuhan, dapat natigil ka muna, hindi yung lagpas ka kagad sa kalsada. Kailangan lang, unawaan lang sa kalsada, lalo na kapag nandito ka sa Pilipinas. Yan, kita nyo ba? May outer lane pero may poste sa gitna ng kalsada. Paano natin gamitin ngayon yan? Diba? Sa curb, slow down lang. Lalo na kapag may construction. Okay, katulad nito, magti 3 lanes. Dito, sa gitnang ito, pwede po tayo mag-stay dito. Basta po, ang speed po natin ay nasa 40 pataas. Huwag po tayo mag-stay dyan sa kaliwa. Kasi nga po, overtaking lane yan. Pag naging 3 lanes po kasi dito sa Pilipinas, dapat po yung outer lane na sinasabi nyo na ang mabagal ay dapat nandyan, ay karamihan nung nagamit yan o nakadesignate po yan sa mga bus or truck. Or kung halimbawa naman po may problema ang sasakyan mo, nakahazard ka, ang takbo mo ay 20 km per hour lang, yan, dyan ka nga sa outer lane. Pero kapag ang speed mo ay 40 km per hour, pwede ka po dito sa gitna, no? Sa kalsada, gamitan nyo lang yan ng common sense. Lalo-lalo na kapag kayo ay magdadrive dito sa Pilipinas. Dahil po ang pagdadrive po dito, situational. Ano po, kailangan po din malawak ang pangunawa nyo dito pag nagdrive kayo. May batas po dito pero karamihan hindi naman po sinusunod. Sabi nga namin lagi, kung ang mga drivers o road user ay nagbabasa lang ng batas, di sana maayos lahat ng gumagamit ng kalsada.